Hello, magandang gabi muli mga kapatid, mga kababayan, lahat po ng mga sumusubaybay para po sa daily devotions of prayer and fasting for the nation. Ay tayo ngayon ay nasa 48th season na, kaya parang kailan lang po tayo po ay nagsimula. Sa gabi pong ito, ako po si Pastora Tess Aquino ng Church of the Living Faith at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito para muli ay makapagbahagi din ng salita ng Panginoon na patungkol po sa topic na ating pag-uusapan tonight is about giving. Bago po yan, ay maari po ba tayong ay manalangin muna para po ialay natin sa ating Panginoon ang oras pong ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na aming Ama at ang Panginoong Heso Kristo na aming Diyos at tagapagligtas, at sa banal mong Espiritu, ako po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito sapagkat Lord, ang ganito pong mga pagkakataon o Diyos, isa pong kagalakan sa aking puso upang makadagdag po, Panginoon, ng mga karunungan na mula sa iyong mga salita, katulad po ng mga binabahagi ng bawat kapatiran mula sa mga satellite churches at ganoon din sa CLF Malabon na nagtulong-tulong para, Panginoon, ay makapagbahagi kami ng iyong mga salita, at dalangin ko, Panginoon, na patuloy po ito na maging vessel mo, Lord, na daluyan ng iyong kapahayagan upang maghatid, Panginoon, ng pagpapalakas, pagbibigay ng karunungan o instructions o mga paalaala upang, Panginoon, ang mga salitang ito ay maging gabay namin para kami ay maging isang mabuting tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaya maraming salamat po, at patuloy mo rin po idagdag ang mga salitang ito na akin pong ibahagi, katulad ng mga naibahagi na ng mga nung una pa mga kapatiran o Diyos. At yamang ito po ay gabi-gabi, kaya tulot mo, Panginoon, na marami po ang sumubaybay at maraming maghangad pa, dahil Lord, ang pagkakataong ito ay malaki pong tulong sa bawat isa, na katulad po ng sinabi mo na wag naming kalimutan ang magpalakasan sa isa't isa. At ito po ay isang way, O God, upang magpalakasan at ganun din po at magpapaalalahanan kami bilang iisang mga anak mo at magkakapatid sa iyo. Purihin ka, ikaw ang maparangalan, mapapurihan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So akin po narinig na yung mga kapatiran na nagbigay, nag-share ng about sa cheerful giving, na nakaka-bless po, at marami po tayong mapupulot po doon para po makadagdag sa atin ng mga mabubuting payo para ito ay magsilbing gabay natin para sa ating buhay, pananampalataya, sa paglakbay natin sa mundong ito, upang patuloy tayo na maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito po ay pangatlong gabi na po. At sa una ay narinig ko kay Brother Almer na ang kanyang naibahagi ay nagmula sa 2 Korinto sa chapter 9 verse 7. Na yung pong pagbibigay ay ayon sa pasya ng kanyang puso, at talagang cheerful giving ang nakalagay po doon. At ganon din po sa ikalawang gabi, yung aking asawa ay nag-share din po dito po sa verse na ito, at naniniwala po ako na kahit pare-pareho po ang verse, ay mayaman po ang salita ng Diyos. Mentras po ito ay ating pinagbubulay-bulay, ay marami po tayong mga nabubungkal na mga kahulugan nito na magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman at kalakasang espiritual. So again, ay nais ko po na ibahagi na ang pagbibigay ay napakalawak po. Nandiyan po pwede nating gamitin yung question na paano ako magbibigay?
bakit ako magbibigay? Ano-ano ang dapat kong ibigay? At sino-sino ang dapat na magbigay? At kanino ako dapat, karapat-dapat na magbigay? So marami pong mga questions dyan. Kaya kung sa gabi pong ito ay sa maiksi lamang na mga sentence ay para po hindi po tayo humaba ng mahabang-mahaba, bigyan ko lang po ng mga saglit na sagot ang mga katanungang ito. So doon po sa 2 Korinto sa chapter 9 verse 7, ang tanong na ginamit ko po dito ay paano dapat magbigay? So dito ay mababasa natin na magbigay tayo ayon sa pasya ng ating puso. Ibig sabihin ng ayon sa pasya ay kailangan kasi hindi mabigat sa puso, hindi mabigat sa ating damdamin kasi kapag nagbibigay tayo ng tawag dito, nagtutol ang ating kalooban, ay para na rin po nating pinagdadamot ang mga bagay po na yan. Amen po ba? Dahil sabi nga po sa 2 Korinto ay iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya dapat kusang loob at hindi napipilitan. Doon po sa Matthew chapter 6, 3-4 ay may sinabi po ang Panginoon doon na kapag ka nagbigay ka, huwag mo nang ibulong kahit sa matalik mong kaibigan. Di naman po sa lahat ng pagkakataon, di ba, may mga pagkakataon naman na dapat din nating ipaalam. Pero itong verse na ito ay tumutukoy na ang pagbibigay daw po ay bakit dapat na ililihim. Kasi ang nais ng Diyos ay huwag tayo yung makita, hindi tayo yung mapaparangalan kundi siya. Yung bang tipong huwag kang magbigay kasi gusto mo lang magpasikat. Huwag kang magbibigay kasi gusto mo lang na maipagmalaki sa iba, ipagyabang sa iba, na ikaw ay giver ka. Kaya sabi ng Panginoon, pagka nagbigay ka, huwag mo nang ibulong kahit sa, walang nakakaalam dapat kahit sa pinakamatalik mo kaibigan. So, dun po sa Marcos 12:41-44, ay nakikita po natin yung kwento doon na yung babaeng balo na nagbigay ng kahuli-hulihang sentimo na kanyang hawak-hawak. At yun po ay ang ibig tukuyin po doon na kahit kaunti lang, pero natutuwa ang Panginoon. Walang halaga sa Diyos kung malaki o maliit ang binibigay mo. Ang gusto ng Panginoon, yung mula talaga sa puso mo. Katulad ng balo, nung nagbigay, na sabi nga, ba, merong ibang nagbigay At sabi doon ng Panginoon, malalaki siguro yung mga pariseyo na naglagay ng offering sa bag, no? Kitang-kita. Siguro, sabi ng Panginoon, nagbigay sila kasi, sobra-sobra yung sa pangangailangan nila Pero mas kinalugdan ng Panginoon itong balo kasi sabi alam ng Diyos na yung binigay ng balo na yun ang kahuli-hulihang sentimo na lang na natitira sa kanya. At may narinig akong ganitong pangaral. Ang sabi niya, sa pagbibigay, lalo na kung pamilyado kang tao, ang mga portions ng kinikita mo, dapat nakasegregate na yun. Kapag ka ang sinusweldo mo ay para lang doon talaga sa pamilya mo na naitabi mo, no, yung mga basic needs for your family. Sabi niyang ganyan, ay dapat huwag nang galawin yun. Halimbawa, may lumapit sa'yo, may humiram sa'yo. Minsan, di ba, out ng awa natin, out of our mercy doon sa tao na lumalapit na yun sa atin. Minsan, yung pambayad mo ng kuryente, na itatabi mo, na may mga ilang weeks pa bago dumating yung due date. Pagka may humiram sa'yo na pwedeng sumandali, yun ang pangako.
So dahil naaawa tayo, nahahabag tayo, minsan nabubunot natin yun. Isa naman yung renta sa bahay at ano pa man. Sa madalit salita, ang halaga na ito na itatabi natin para doon talaga sa basic need for the family. So, ang narinig ko sa isang pastor na nagsalita, kapag yun ay inyong ginalaw, ay magiging kasalanan niyo sa Diyos yun kasi dapat ang priority niyo yung family. Kung may lumapit sa inyo at nakasegregate na yan for that budget, wag nyo nang gagalawin yan. Lalo na kung halimbawa para sa tuition fee. No? Pero masasabi kong tama naman siya. Kasi sabi ng Bible, you have to give it wisely. Kasi baka mamaya, yung mga nangako na yan, napako yung pangako. Yung pinangakong mga due date, wala na. Naipit na, pati ikaw naipit na. So, pati ngayon yung anak mo, pati ngayon yung pamilya mo, apektado. Pero, may mga times na dapat natin i-consider. Kaya nga mahalaga, sabi nga sa aklat ng Korinto, ay huwag kang mapipilitan ayon sa pasya ng puso mo. Kung yan ang dinesisyonan mo na makatulong, humanda ka na pagdating ng panahon na hindi ka mabayaran, wag mo sisisihin ang iba kasi pinagpasyahan mo yan eh. Kaya masasabi ko, tama naman itong pastor na ito. But sometimes, may mga pagkakataon talaga na ang Diyos ay nangungusap sa atin. At minsan, parang testing din yan no? Na susubukin ka. Na katulad nga dun sa Bible, matagpuan natin na ang mga Korinto nagbigay, tawag dito, talagang cheerful givers sila. Yun ang encouragement sa kanila ni Apostol Pablo. Kaya ang bawat isa hindi nagkulang. Ang bawat mananampalataya hindi nagkulang. Kapare-pareho yung kanilang naging tugon sa kanilang pangangailangan dahil sa pagtutulungan. Kaya ang mahalaga siguro masasabi ko na kung ano yung sinasabi ni Lord, mahalaga na sundin. Kasi naniniwala ako na kapag si Lord ay nangusap at sinabi ni Lord na may mga patotoo tayo naririnig na kahuli-hulihang sentimo na lang, ibinigay pa, pero ang bumalik 100-folds, din dumoble at higit-higit pa. Sometimes God tested us for that. Kaya maging pag-pray po siguro natin, Lord, wala na akong maibigay, pero alam ko, kailangan niya Bibigay ko ba o hindi? So pag sinabi ng Panginoon, anak, bigay mo. So ibigay at naniniwala tayo na kapag yan ay mula sa Panginoon, hindi tayo pagkukulangin. Amen? At dyan po natin natitesting, dyan po natin napapatunayan yung ating faith. Kaya ang pamagat ng church is Church of the Living Faith kasi ito ay iglesia ng mga buhay sa pananampalataya. Sabi nga rin ng isang mangangaral, hindi faith yun kapag nakarely ka na may kahawak ka, may allowance yung hawak mo. Tapos yun ang binigay mo. Pero yung walang wala ka, tapos nagdesisyon ka, yun ang tunay na faith. Pero masasabi rin natin na faith without wisdom, delikado. Kasi kapag dumating yung panahon, tsak na magkakaproblema tayo. Amen po ba? So yun po, no? Paano ako magbibigay ayon sa pasya ng puso? Pangalawa, ang tanong ay, kailan ako dapat magbigay? So tayo po sa church, meron po tayong every Sunday offering. Meron tayong mga kinukolektang ikapo o tithes. So every time na sumusweldo tayo, every time na tumatanggap tayo ng pera, so dyan na natin pinaiiral yung faith natin na through that, God will bless us more sa pagbibigay ng ating ikapo. Kaya sa tuwing tayo tumatanggap,
binibigay natin yung ikapo. Sa tuwing tayo may tinatanggap, sinasamahan natin ng offering. So, ang pagbibigay ay hindi lang minsan, kundi sa bawat pagkakataon. Sabi nga sa aklat ng Colossus, di ba? Colossus ba yun? Na samantalahin natin ang gumawa ng mabuti. Okay? Yan ay paggawa ng mabuti is also giving. Kasapagat sabi doon ay pag sinamantala mo ang pagkakataon na gumawa ng mabuti, so ibig sabihin, pag may pagkakataon na may kakayanan ka, may pera ka, di magbigay ka. No? Lalo na sa gawain ng Panginoon. Yan ay investment sa kaharian ng Diyos. Kaysa mapuntala kung saan yung pera natin, alam natin na pagdating sa kaharian ng Diyos, hindi yan masasayang. Kaya ang pagbibigay, kailan? Ito ay sa tuwing may pagkakataon. No? Sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, ibigay ang unang bunga ng ating kinikita. So, ang ibig sabihin, no, kailan ako magbibigay? Dapat palaging una ang Diyos. At sabi namang ng Panginoon, di ba, Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. So pag inuna natin ang kaharian ng Diyos, naniniwala ako na uunahin din ng Panginoon ang ating pangangailangan. Amen po ba? No, so sa Gawa chapter 2, 44 to 45, no, ang unang iglesia noon ay tumutulong sa oras ng pangangailangan. So katulad sa praise God sa atin pong mga nabubuksang mga gawain. Ako ay nananawagan sa group chat through GCash, yung kapatid natin na namatayan, na ospital, nangangailangan. So, purihin ang Panginoon at talagang bukas palad ang mga kapatiran na tumutugon sa panawagan. At yan po ay investment. Di man po natin magantihan ang inyong mga binibigay. Alam natin na kapag tayo ay nagbibigay patungkol sa kaharian ng Diyos, itong mga nangangailangan na ito, na ang puso ng Diyos ay sa mga dukha nangangailangan. Kapag tayo ay naging bahagi dyan, naniniwala ako, hindi rin tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Pangatlong tanong, sino-sino ang dapat magbigay? Yun lang bang may kaya? O yun lang bang may trabaho? Alam niyo po, yan po yung sikreto na kapag ang sabi sa unang Timothy, chapter 6, 17 to 18, ay pinagpapala daw po ang inuutusan na maging handa sa pagbabahagi. Ibig sabihin, lagi kang handa sa pagbahagi. Anumang blessings na dumating sa iyo, hindi mo yan sinasarili, kundi yan ay ibinabahagi mo sa iba. At sabi dito ay pinagpapala. No, kapag mahirap ka naman, ako naniniwala na isang breakthrough sa kahirapan ng isang tao yung siya ay bukas ang palad sa mga nangangailangan na kahit na mahirap lang ang buhay niya, gusto pa rin niyang makapagbahagi. Naniniwala ako na ang Panginoon talagang nalulugod sa ganun na alam mong mas kailangan mo yon, pero nakita mo na mas kailangan yun ng lumapit sa iyo, hindi mo pinagkait. At meron ako mga kakilala na ganyan ang puso. At nakita ko naman na talagang the more na sila ay tumutulong, hindi talaga pinagkukulang ng Panginoon. So bilang iglesia, bilang kapag meron kang kakayahan, sabi sa unang Timothy chapter 6, 17 to 18, pinagpapala ang isang inuutusan na handa palagi sa pagbabahagi. So, sino ang magbibigay? Siyempre, lahat ng mananampalataya. Mahirap man o may kaya. Lahat ng mananampalataya, pribilehiyo yan eh. Yung pagbibigay, isang pribilehiyo. Bilang iglesia naman,
No, Filipos chapter 4:15-16 ay nagtutulungan bilang katawan ni Kristo. Yan, yung magkakapatid. Amen po ba? So, na-discuss na ano ba yung dapat ibigay. Nasabi na ng ating mga kapatid ng una. Siyempre, yung kayamanan, hindi lang naman sa pera yan. No? Kundi yung mga bagay na meron ka sa talento mo. Diba? Hindi lang material. Kundi talento mo, yung paglilingkod mo, sabi sa aklat ng Roma, chapter 12:6-8. Tapos, yung sarili natin, no, pwede natin ibigay sa Panginoon, lalo na, katulad na sinabi ng aklat ng Roma, chapter 12:1. No, hindi lang sa Diyos. No, purihin ang mga buhay ng mga tatay na responsable, ang mga nanay na alam ang responsibilidad sa pamilya. Talagang ito yung mga nag-aalay ng buhay para sa mga anak. At hindi nga lang sa mga anak pati sa mga apo sa tuhod, mga apo sa talampakan, kasali na. Di po ba? Purihin po ang Panginoon. Pag wala kang pera, yung awa, di ba? Yung pagmamahal at awa, yung nag-advise ka, nagka-counseling ka, nagbibigay ka ng payo. Marami yan Ah, pinagpipray mo kasi talagang wala kang magagawa, maibigay na na material, panalangin mo. I-intercede mo. Yan, malaking tulong ang panalangin para doon sa kakilala natin na nangangailangan ng matinding tulong. Na sometimes yung iba, paglapit sa'yo, hindi lang naman yung lumalapit sa'yo para pera mo yung kanyang hinahanap kundi yung iba dyan, humihingi ng tulong kasi gusto niya maka isama mo siya sa panalangin. Gusto niya yung bang makarinig ng mga payo galing sa'yo para lumakas siya. So, yun ay malaking tulong, no? So, okay? So, buod sa ating lesson, paano tayo magbibigay? So, again, kusang loob, masaya, at may katapatan. At kung kailan, dapat regular. No? Unahin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At kung may pangangailangan, di tayo nagkakait. At kung sino-sino yung dapat magbigay, syempre, lahat ng mananampalataya, mayaman man o mahirap. Amen? So ano ang ibibigay? Talento, panahon, yaman, maging ang ating sarili. Purihin ang Panginoon. Sabi po, ang pagbibigay ay hindi lamang obligasyon, kundi isang pribilehiyo at pagpapakita ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Meron pa akong ibang isa rin idagdag patungkol dito. Meron pong nakalagay sa unang Timothy, sa chapter 5:3-16. Sabi dito, gamitin natin yung tanong na sino yung dapat bibigyan? Ayun bang, no? Marami ang mga lumalapit paulit-ulit. Kakahiram lang, babayaran ka, sumunod ng ilang araw, ito na naman. No, yung sobrang gipit, kapatutulong mo lang, palaging lalapit, parang naging suki ka na. Wala tayong magagawa sa hirap ng buhay Kaya pagdating sa mga ganon, pag-pray natin na Lord, minsan hindi tayo komportable sa mga ganong mga sitwasyon. Lalo na kapag yung tinulungan mo na kailan lang, nakaranas ba kayo na halos araw-araw tinitext ka? Halos araw-araw, wala nang ginawa kundi dumaing. Naku, malaking pagsubok po ito sa Panginoon. Pero magbigay ka kung meron, kung wala, di sabihin mo, tsaka na lang. No? So sometimes, mag-ingat din tayo sa ating pagbibigay kasi baka mamaya, ako konsente na talaga natin.
Kumbaga, sa halip na sa Diyos na sa umasa, umasa na sa atin. Umasa na sa tao. Okay? Kaya ito po yung lesson, sabi ni Timothy, ay ni Apostol Pablo kay Timothy, matatagpuan natin sa unang Timothy chapter 5, 3 to 16. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ito po ay patungkol sa paano pinangisiwaan, paano tutulungan ng mga kapatiran at ng iglesia. Okay, ang mga kapatid, no, lalo na po when it comes sa pagbibigay. Okay, sabi niya sa verse 3 sa chapter 5 ng unang Timothy, igalang mo ang biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Okay? I-honor mo yung mga biyuda, parangalan mo ang mga biyuda na, sino yung mga biyuda na to? Hindi lahat, kundi nilinaw ni Apostol Pablo na ang i-honor o pararangalan, yun lang maaasahan sa buhay. Yan. Verse 4, subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. O hello mga kapatid, o kayo po ba ay may lola? Kayo po ba ay may nanay? No? Sabi po dito sa unang Timothy chapter 5, okay, kung ikaw ay anak, kung ikaw ay apo, dapat kalingain mo bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat yan ay nakalulugod sa Diyos. Nakakalungkot no, may napapanood tayo sa TikTok na hindi raw tungkulin ng anak ang tulungan ang mga magulang. Hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga tungkulin. Ito ay voluntary. Pero alam mo naman na walang-wala ang magulang mo at ikaw ay meron, bakit di ka magbigay? Okay? Tapos sabi sa verse 5, ang byuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Oh, kapatid, kung ikaw ay byuda, widow, wala ka nang maaasahan sa buhay, ang sabi dito, manalangin daw araw at gabi. Kasi nandyan ang partner mo na si Lord. Sabi ng Bible, mahal ng Diyos ang mga biyuda, ang mga ulila. Ang puso ng Diyos ang mga biyuda. Kaya ang pananalangin mo araw at gabi, ipinamamanhik mo sa Diyos ang iyong pag-asa sapagkat kinikilala mo na wala ka nang maaasahan kundi siya. At ang sabi ng mga pangako naman ng Panginoon, sa lahat ng mga namumuhay ng tapat sa Kanya at buong pusong umaasa ay hindi mapapahiya. Amen. Okay? Sabi sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. So hello. Okay, kung may mga kabataang nanonood ngayon, okay, kung may mga kapatid na ngayon ay alam mo na may kamag-anak ang nangangailangan, lalo na kung parte yan ng pamilya mo, naku, dapat pala kinakalinga yan. Kasi pag hindi mo raw kinakalinga, katumbas daw yan na ikaw ay tumatalikod sa iyong pananampalataya. Backslider ka. So pagka tumatalikod ka sa iyong pananampalataya, sabi nga dito ni Apostol Pablo, mas masama pa kaysa isang hindi mananampalataya. Okay. So, ako'y nananawagan para sa mga kabataan. No, minsan kasi kapag dumaing ba ang ating nanay at tatay, anak, masakit na balakang ko, masakit ang tuhod ko, wag po nating baliwalain kasi
ang mga nanay at tatay, hindi yan basta-basta dumadaing hanggat kaya. Pag yan ay dumaing, ibig sabihin nahihirapan yan. So, wag sana tayo na magtengang kawali. Na dumadaing na, wala pa rin tayong pakialam para magkaroon man lang na substitute na, o sige ma, o sige nay, tay, iwan mo na yung trabaho mo na yun, ako na po gagawa dyan. Diba? O kaya nay, tay, eto po, gusto niyo po, alika samahan kita sa doktor, papacheck up kita. So yung mga ganon, no, lingapin, na bigyan ng pansin, bigyan ng importansya, pansinin yung mga daing. Kasi ang mga nanay at tatay, matiisin yan eh. Mahaba ang pasensya niyan. Hanggat kaya niya ang lahat ng bagay, titiisin niya yan, hindi yan madaing. No, lalo yung mga responsableng mga magulang, hindi yan madaing. Kaya yan dadaing, hindi na yan kaya o nahihirapan na. Kaya sana sa mga anak, sa mga apo, huwag tayong magtengang kawali. Pagka dumaing ka agad si lola o si lolo o si nanay o si tatay o sino pa man na parte ng pamilya, lingapin. No? Kasi matindi to ha. Sabi diyan, mas masama pa kaysa isang hindi mananampalataya. At alam natin na sa aklat ng Hebrew, sinabi ng Panginoon doon sa chapter 11, na without faith, we cannot please God. So kung wala kang pananampalataya, hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kasi mahal ng Diyos ang mga mananampalataya sa Kanya. Kaya kung pag sinabi dito na pag hindi ka marunong lumingap sa kasambahay mo, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Kaya pagka ganun, ang puot ng Diyos ay sumasa atin. In Jesus' name. Okay, verse 9, ang byuda na dapat isama sa listahan ng tutulungan ay yung hindi bababa sa 60 taong gulang. Wow! So dapat daw 60 years old and up ang dapat na isama daw sa listahan, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Pagdating ito sa church, okay, siyempre, halimbawa, ang church mo ay 100 ang miyembro, no? O kaya 50. Kung ilan nga naman ang balo dyan, tapos marami pang gastusin ng church. Kaya, by giving it wisely, dapat ang ililista lang talaga yung mga 60 years old and up. Kasi ang 60 years old, bagamat pag binase natin ngayon, ako running to 62. So, ibig sabihin yung 60 na yan, medyo malakas pa. Purihin ang Panginoon, no? Depende sa kanyang lifestyle o sa estado ng kanyang pangangatawan. Pero dito, sabi ni Apostol Pablo, kasi nung araw, no, ang basihan ni Apostol Pablo, hindi katulad kasi ngayon eh. Na ang ngayon, meron pang SSS, may PhilHealth, merong insurance, maraming mga institusyon na pwedeng makuhanan ng budget. Nung araw talaga, dahil bibihira ang nakapag-aaral sa kolehiyo. Di ko alam kung may di ba? Talagang yung mga nakakapag-aral nung araw pagdating sa kolehiyo, talagang may mga kaya. So mostly, pagka tiningnan natin ang history nito, way back 2,000 years ago, hindi katulad ngayon yung sistema ng buhay na parang madali lang lahat. Madaling mapagkukuhanan. Lalo na ngayon, di ba? Mga ayuda, may yakap. Noong araw, wala. So, ang sa kanila lang, talagang ang inaasahan, kaya nga uso noong araw, paramihan ng anak. Kasi pag marami kang anak, maraming magtatanim sa bukid. Kayamanan daw yung maraming anak. Yung mga anak ka ng 10, 100, mga ganun. Kasi kayamanan talaga nila ang anak. Kaya dito, pag sinabing 60, talagang At saka isa pa, pagdating kasi sa mga, ikaw ay namumuhay sa mga bulubundukin. Iba ang itsura ng 60 years old
kumpara sa itsura ng namumuhay sa syudad, lalo na, no? Ang comparison niya, halimbawa sa probinsya, tapos dito ka sa Manila, talagang ang mga 60 years old medyo blooming pa eh. Pero pagdating sa probinsya, kasi mabigat ang trabaho, yung bang nasa bukid ka palagi, talagang ang 60 years old doon, kala mo parang 70 years old na ang itsura. So sabi ni Apostol Pablo, isama mo sa listahan yung 60 years old and up, hindi yung 59 years old and below. Bakit? Kasi mga batang byuda, mababasa po natin yan. Basahin nyo na lang po kasi mapapahaba tayo. Okay, bakit sinabi niya lahat ba ng 60 years old na byuda dapat isama sa listahan? Hindi. Meron lang siyang tinukoy dito. Yung byuda na 60 years old and up ay una, kilala sa paggawa ng kabutihan. Nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak. Magiliw na tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob. Sa mga hinirang ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan at inaalay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yan ang karakter ng isang 60 years old na sabi dito kay Timothy, iyan ang isama mo sa listahan. Purihin ang Panginoon. Di po ba? Kasi, no, lalo na itong mga inalay ng kanyang sarili sa paglilingkod. Meron tayong mga byuda na naglilingkod sa Lord. No? Ang mga naglilingkod na ito sa church, sila po ay mga backbone ng iglesia. Yung mga talagang gumaganap sa ikalalawak, ikapagpapatuloy ng gawain ng iglesia, backbone po yan. So sinasabi po dito ni Apostol Pablo, may tungkulin pala ang iglesia na itong mga taong ito dapat tinutulungan ng iglesia. No, hindi po tinutukoy dito na individual ang tutulong. Iglesia po ang tutulong dito sa ganitong uri ng balok. Inaalay ang sarili sa paglilingkod. Kaya, so wake up call. Hello, hello, hello mga leaders. Kung meron tayong balo na talagang nakikita natin na very supportive sa gawain ng Panginoon. Well, sabi naman ni Apostol Pablo, kung walang anak, kung walang apo, kung walang kasambahay na pwedeng tulungan, ay wag nang isama sa listahan. Pero kung talagang walang-wala at wala nang maaasahan, ang iglesia ang dapat na tumulong at sumuporta sa kanya. Amen po ba? No? Huwag mong isasama sa listahan ang mga nakakabatang biyuda sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-asawang muli. Yun ang judgment ni Apostol Pablo. No? Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi nila pagtupad ng pangako kay Kristo. Bukod dito, no, bata pa kasi sila, so ang judgment ni Apostol Pablo, nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. At sila ay nagiging tsismosa, mahilig makialam sa buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. Kaya't para sa akin, sabi ni Pablo, mabuti pa na sila ay mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo. Yung mga byuda daw dyan, mga chismoso, mga chismosa, na hindi raw nag-aasikaso ng tahanan. Hello, hello, hello. No, mapipintasan daw tayo. Okay, ito raw yung mga byuda na sumusunod kay Satanas. Okay, verse 16. Kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda
upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang alagaan ng iglesia ay yun lamang mga byuda na walang ibang maaasahan sa buhay. Amen? So yan po, mababasa natin sa unang Timothy chapter 5, 3 to 16. Yan po yung habilin ni Apostol Pablo. So, sa buod, okay, hindi lahat ng balo o nangangailangan ay automatic na tinutulungan ng iglesia. Kasi kung may kamag-anak, sila dapat ang unang may pananagutan. Pero yung balo, ibig sabihin ng balo, tunay na balo. Sino yung tunay na balo? Wala talagang pamilya na matatakbuhan. Kilala sa kanyang kabutihan at makadiyos. Okay? At umaasa lamang sa Diyos. Ito ang dapat na sinusuportahan ng iglesia. So ang prinsipyo dito, ang pamilya ang unang tungkulin, no, na mag-aalaga sa kanyang sambahayan. Ang iglesia ay tutulong lamang sa talagang walang-wala. No? Kawikaan, last verse, Kawikaan 3:28, kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo na sabihing bumalik ka at ibibigay bukas. Huwag mo nang ipagpabukas pa kung maibibigay ka na rin lang. Karagdagan. Okay? So, yan lamang po. At sabi rin sa aklat ng Kawikaan, yun daw mahusay magbigay ay lalong pinagpapala, subalit ang nagkakait na kanyang ibibigay ay lalong nagdarako. Amen? So, pagpalain po ng Panginoon ang mga cheerful giver natin. Let's pray. Father God, thank you so much, Lord. Dahil, Panginoon, napakarami ng inyo pong mga binibigay na mga habilin sa amin. And through this, Lord, kami po, Panginoon, ay nagiging matalino sa lahat ng aming mga hakbang. At nakita namin, Panginoon, ang isang benepisyo ng bukas ang palad na nagbibigay. At sabi mo doon, lalo mong pinagpapala. At yung paano kami magbigay ay doon lamang sa mga tunay, Panginoon, na karapat-dapat na tulungan. Sapagkat kung hindi kami naging matalino sa pagbibigay, baka nakukonsente na namin yung hindi dapat. O gayon pa man, Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin nakikilala kung sino itong nabibigyan namin. Pero naniniwala ako na pag nakita mo ang aming puso na nandun yung aming kagalakan, ang aming kasiyahan sa pagbibigay, yung hindi para sumikat, hindi pagpapakitang tao. Ikaw ang Diyos na sabi mo sa aklat ng Korinto na kayang magbigay sa amin ng higit sa aming makakaya upang meron kaming magamit sa pagkakawanggawa. Sapagkat, Panginoon, kami ay nagtataglay ng ilaw mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya, O Lord, ang ilaw na ito ay blessings mo sa buhay namin, na ito ang isang pagpribilehiyo namin para makatulong sa iba. Father God, tulungan mo pa kaming maging bukas ang aming palad. Tulungan mo pa kami, Panginoon, na maging tapat, maging magalak kami, at huwag naming ituring na pabigat sa puso namin ang mga lumalapit sa amin. Kasi sabi nga po ng ibang kapatid namin na nag-share ay mas maganda, di ba nga, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Dahil kasi ikaw na nagbigay ng binhi na ito, ng blessings na ito, ng materials na ito, ng mga bagay na ito na meron kami. Ikaw rin, Panginoon, ang magbabalik nito kapag ito, Panginoon, ibinahagi namin sa iba. Kaya, Panginoon,
Tulungan mo pa, O Diyos, na patuloy, O God, ang aming mga puso ay nandun palagi sa kagalakan at sa pagbibigay, O Diyos, di lamang ng material, kundi sabi nga po kanina, yung aming buhay, yung aming sarili, ang aming oras, ang aming panahon, ay huwag naming ipagkait, lalo na po sa aming pamilya, sa aming sambahayan, at doon sa mga nangangailangan. Ama, amin din pong pinapanalangin sa iyo sa gabi pong ito, since ito po, Lord, ang aim ng daily devotions na ito is para pagpalain ang bansang Pilipinas. Lord, naniniwala kami ng may pananampalataya na ang mga nagaganap ngayon, na mga pagbulgar, na mga lihim, na mga corruptions o mga pagnanakaw na kaban ng bayan, ito ang bunga ng aming pananalangin. Kaya nagpapasalamat po kami, O Diyos, doon sa mga nagaganap ngayon, Panginoon, na ito tanda lamang na patuloy mo dinidinig ang aming mga panalangin. Hindi pa man nagagawad ang hustisya, pero Lord, hindi kami titigil para ipanalangin ang bansang Pilipinas sapagkat mahal namin ang bansang ito na nirigalo mo para sa amin. Kami ay sinadya mo na maging Pilipino para magmahal sa bansang Pilipinas, lalo na kaming mga mananampalataya sa iyo, na kami yung unang-una na binigyan mo ng accountability para idulog ang bansang ito sapagkat malaki ang nagagawa ng mga pananalangin ng mga itinuring mong matuwid dahil kami ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya tinuring mo kaming matuwid, kaya sinabi mo nga po, ano man ang aming hilingin sa pangalan ng Panginoong Hesus, inyo na pong tinugon. Lord, marami pa po, Panginoon, ang dapat ayusin sa aming bansa. Hindi lang, Panginoon, ang flood control. Ayon nga po kay Mayor Magalong ng Baguio, Panginoon, marami pa ang mga lihim na dapat na mailantad. At sa kanya pong adhikain, sa kanya pong advocacy, Panginoon, ng good governance. Tinadalangin po namin, Panginoon, si Mayor Magalong. Patuloy mo siyang bigyan ng tapang sa kanya pong advocacy, Panginoon, na magkaroon ng good governance ang bansang ito. Na hindi para sa kanyang sarili nga naman, kundi sa mga kabataan, mga susunod na henerasyon. At para maiwasan ang pagbagsak ng bansang ito. Sapagkat sinabi mo nga po, mapalad ang bansa na ang Diyos ay si Yahweh. Sapagkat kung si Yahweh ang kanyang Diyos, ang bansang ito ay marunong matakot sa iyo. Ang bansang ito ay mamumuhay na may katwiran. Ang bansang ito ay mga maninindigan sa tama. Subalit, Panginoon, ang pamahalaan na sinabi sa aklat ng Roma ay kabaliktaran ng pamahalaan noon, ngayon at ngayon. Ang pamahalaan noon, kinatatakutan ng mga gumagawa ng masama. Pero ang pamahalaan ngayon, Panginoon, sa kanila pa nagmumula ang kasamaan na nakakadurog po ng puso. Lord, kung paano, Lord, na nalulungkot kami sa nangyayari. Naniniwala kami na mas higit ka na napipighati sa nakikita mo, Panginoon, sa bansang ito. Kaya narito po kami, buong pagpapakumbaba na dinudulog namin sa inyo. Nakaawaan mo po ito, hindi sa pamamagitan ng pag-tolerate ng mga katiwalian, ng mga magnanakaw, ng mga mapagsamantala, ng mga nagkakamal sa salapi at kapangyarihan ng walang katarungan. Kung hindi, Lord, ang pagmamahal mo ay iiral sa pamamagitan ng pagtuwid ng kanilang mga puso. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga parusa na kinakailangan nilang tanggapin upang maisip nila
na tunay nga kung ano ang itinanim siyang aanihin, sapagkat merong Diyos na nahigit na nakakasaksi sa mga ginagawa na ang tawag nila ay karma. Sa iyo, Panginoon, walang karma dahil Lord, sa iyo, anuman ang aming itinanim, siya naming aanihin. Kaya kung nagtanim kami ng pagnanakaw na siya namin pinapakain sa aming pamilya, nakakahabag ang mga salinlahi namin. Ang anak namin, apo namin, mga ikatlo't ikaapat na salinlahi, dadaloy ang sumpang ito at nakakahabag sila, Panginoon. Sana nga matuto silang tumawag sa iyo at magpakumbaba at aminin ang lahat ng mga pagkukulang ayon sa panawagan ni Mayor Magalon. Lord, huwag mo pong tantanan ang bansang ito, Panginoon. Gisingin mo, O Diyos, lalo na po ang aming Pangulo, na siyang pinakapangunahin, O Diyos, na mangangasiwa sa bansang ito. Nasa balikat niya, nasa kamay niya ang kinabukasan ng bansang ito, Panginoon, sapagkat sinabi mo, mapalad ang bansa kapag ang hari niya may takot sa iyo. Sapagkat dadaloy ang pagpapalang iyon sa bansang iyon. Ama, tulungan mo po. Gisingin mo ang aming Pangulo. Lahat ng kanyang mga kabinete, mga congressman, mga senador, Panginoon. Lord, ang mga tiwali, Panginoon, ilantad mo pa. Lord, ang mga mapagsamantala, ipahiya mo pa. Panginoon, in the name of Jesus, na ang kamay mong bakal, Panginoon, ang dumaloy, lumapat sa kanila, Panginoon, upang magising sila na ang kasamaan kailanman ay hindi magtatagumpay. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dinadalangin din po namin, Lord, layo mo po sa anumang kalamidad ang bansang ito, yung banta po ng the big one, Lord, huwag mo po itulot na mangyari po sa bansang ito, Panginoon. Yung lindol na malalakas, Ama, ilayo mo po ang bansang ito in the name of Jesus. Ang bagyong malalakas, ang mga master typhoon, Lord, ang mga super typhoon, Lord, huwag mo pong itulot na mangyari, maranasan ng bansang ito. Ama, lingapin mo ang bansang Pilipinas. Ama, ang malasakit mo, Lord. Kami po ay dumadaing, pinamamanhik namin sa iyo, ang inaing namin, Panginoon. Lord, dinggin mo, pagmasdan mo, ang mga tiwali, ang mga magnanakaw, ang mga korupsyon, Lord, ang mga nagdadala ng mga droga, yung mga pushers, yung mga users, Lord, ang mga sellers, Lord, in Jesus' name, lantad sila, Panginoon, at ang amin pong mga sandatahang lakas, tunay na pairalin nila ang katarungan, tunay na gawin nila, Panginoon, ang kanila pong tungkulin bilang tagapagligtas, tagapagtanggol ng mamamayan. Oh God, hindi yung sila pa, Panginoon. Yung magkakamal lang sila ng salapi, kahit hindi nila maigawan ng katarungan, wala silang pakialam. Dahil ang posisyon ay hindi para sa tungkulin, kung hindi para magkamal ng salapi. Kahabagan mo, Panginoon, ang bansang ito. Patawarin ang bansang mamamayan, O Lord, mula sa aming pamahalaan at ang mga lahat na nangangasiwa na wala sa katwiran, patawarin mo kami, Panginoon. Alang-alang po sa mga namumuhay na may katwiran at may takot sa iyo. Ituwid mo po ang mga taong ito, Panginoon. Ituwid mo po, Panginoon. Lord, padama mo sa kanila ang sakit ng kanilang mga itinatanim, nakatiwalian, na pagsasamantala, O Diyos, upang sila ay magising in Jesus' name. Magising sila at matakot sa iyo in Jesus' name. Magising sila para tutuluyan silang magsisi sa kanilang mga ginagawa. In the name of Jesus.
Salamat Lord dahil sa mga nangyaring ito pinakikita mo lamang naman ang aming ginagawa ay talagang may hangganan. Dahil Panginoon, ikaw ang naglalagay ng boundary sa lahat ng mga pinaggagawa namin. Oh God, salamat po ng maraming sa lahat po ng inyong gagawin para po sa aming bansa at sa iyong pagmamahal, Ama. Pagmamalasakit mo sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, we are praying din po, Panginoon, katulad, Lord, ng mga nababalitaan ko, Panginoon, na mayroong mga estudyante sa mga eskwelahan na nagbibenta ng kanilang mga kapwa, mga schoolmates, para magkapera lamang dahil sa hirap ng buhay. Hahanapan nila, inuutusan sila ng mga mayayamang lalaki para magdala sa kanila ng kanilang schoolmate at binabayaran sila. Pinagsasamantalahan ang mga babae o ang mga lalaki, mga estudyante ng mga bata pa. At meron po, Panginoon, hindi kayang ipaglaban ng pamilya dahil, O Diyos, mas importante ang kahihiyan ng dangal, ang kahihiyan mula sa madla kaysa ipagtanggol ang karapatan ng kanilang mga anak. O Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Maging kami na iglesia ay mamulat, Panginoon, na ang inyo pong plano sa amin. Kaya kami nakakilala sa iyo at nakaalam ng iyong mga salita kung paano mo kami pinalaya mula sa kadiliman naming mga pamumuhay. At sa aming kasalanan na walang kapatawaran, pinatawad mo kami at hindi mo pinagkait sa amin ang iyong mga salita upang makilala ka namin ng lubusan. At ang plano mong ito, Panginoon, upang kami ay humayo at ipahatid ang iyong mga mabuting balita sa mga hindi pa nakakaalam ng iyong mga salita. Lord, ang mga gumagawa ng mga corruption, pagnanakaw, mga tiwaling ito, ang mga estudyante na binibenta ang mga schoolmates, ang mga lalaki na nagsasamantala ng mga kahinaan ng mga babae, ng mga bata, hindi nila alam ang iyong mga salita. Kaya nga po ang panawagan mo, humayo ang iglesia, dalhin sa iyong paanan ang nangangailangan ng kaligtasan. Lord, gisingin mo ang iglesia, Lord. Hindi lang iilan ang lalahahayo sapagkat, Panginoon, yes, namumukod tangi ang gift ng pastors, ang gift ng pagiging missionaries, ang gift ng pagiging evangelist, ang gift ng pagiging ministers mo, Panginoon. Subalit ang paghatid ng iyong mga salita ay dapat sa lahat ng mananampalataya. Hindi lang ng pastor, hindi lang ng ebanghelista, hindi lang ng mga misyonero, hindi lang ng mga teachers, kundi lahat ng mananampalataya ay mayroong tungkulin na dalhin sa iyo, pahayag ang iyong kabutihan at ipakilala ka. Dahil lahat kami nakarinig ng iyong mga salita. Lahat kami nakaalam na kaligtasan ng inyong grace, O God. Lord, isingin mo rin kami, patawarin mo kami sa aming kapabayaan at pagbabaliwala. Kasi, Panginoon, kung ano ang mas comfort sa amin, ang nakaupo lang, walang ginagawa. Yes, sabi nga kanina, ang talento ng pananalangin. Dahil ang pananalangin, kung tutuusin, sa bahay ka lang. Kahit ka nakaupo, kahit anong ginagawa, pwede kang mag-pray na lang. Kaya yung iba, hanggang prayer na lang ako. Ayaw nang humayo. Yung iba naman, may kakayahan naman na humayo. Pero mas pinili, magbibigay na lang ako. Piliin ko na lang na magbigay ako dahil may pera ako. Ang hahayo, hindi yan sa akin. Na kayo po ang nakakakita ng laman ng aming mga puso. Alam mo po ang aming mga katwiran kung natutugma sa iyong kalooban o hindi.
Sabi mo nga po, Panginoon, kasalanan, kapag alam namin na dapat namin ginagawa, lalo na kung kaya namin namang gawin, hindi uubra sa iyo ang aming mga excuses, Panginoon, sapagkat alam mo, kaya naman namin gawin, pero ayaw namin gawin kasi mas ginugusto namin ang comfort zone namin. Forgive us, O Lord, in Jesus' name. Lord, talamak na ang kasamaan sa paligid namin. Huwag kaming magkibit-balikat dahil Panginoon, inaatang mo ito sa lahat na nakakaalam ng iyong kaligtasan. Help us, O God. Lord, gawin mo kamanggagawa mo ang Church of the Living Faith. Gawin mo na maging bahagi ng pag-ani ng mga hinugnang anihan, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat po sa gabing ito. Bless your word, I pray. Bless Church of the Living Faith, Lord. Continue, Lord, to put burden in our hearts. Yung burden sa souls, Lord. Hanapin ang tupa mong nawawala. Gamitin mo ang buhay namin. Inaalay namin sa iyo ang aming sarili. Lahat ng lakas at hininga namin for you, O God. Lord, use it for your glory. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. So that's it. So bye for now and continue to share this page and patuloy po tayo sumubaybay every night 7 p.m. at ganun din every morning 5 a.m. for our daily devotion and intercession every 5 a.m. in the morning and prayer and fasting for the nation every 7 p.m. daily. God bless everyone.